Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, eto po. Just now, hala, kumpirmado, Jinggoy malupit ang sinapit na karma na. Nako. Hinarang Kongreso. Yan. Hinarang Kongreso, Escudero Bato. Yan mga karibyo natin ang ating alamin. Pero bago natin simulan yan, ito may mga karibyo natin, no? May ipapakita lang ako sa inyo. Ito po. Dahil nga po ito sa pagpapalit ng liderato dyan sa Kongreso. Sabi po ni Senator Jinggoy Estrada, no outside forces involved in Senate leadership change. Yan mga karibyo natin, Naniniwala po ba kayong walang outside forces? Sila lang, walang nagturo, walang walang kumumpas para gawin nila ang bagay na ito. Nako. Sa kabila po niyan mga kababayan, eto, na-promote po si Senator Jinggoy Estrada. Ito, Jinggoy Estrada is Senate's top 2 official. Nako, pangalawang pinakamataas na official na pala itong si Senator Jinggoy Estrada dyan sa Senado, kasi po pinalitan niya po si Senator Loren Legarda sa pagiging Senate President for ano ba yan? Contempor, pro tempore. Yan mga karibin natin ito. Senator Jinggoy Estrada is the new Senate President pro tempore. Yan. While Senator Francis Tolentino is elected Senate Majority Leader and concurrent Chairman of the Upper Chamber Committee on Rules. Yan mga karibin natin, no? Ano po ba ang gusto nating i-point out dito mga karibin natin? Isipin nyo, si Senator Chis Escudero at si Senator Jinggoy nagsama po doon sa pagharang dito sa PDIALICS mga karibyo natin, at ngayon po sila na po ang hari, no, dyan sa Senado. Number 1 si Chis Escudero, Senate President. Top 2 official ng Senado, Senator Jinggoy Estrada, no, Senate President pro tempore. Yan mga kababayan. Ano sa palagay, no? Hindi ba ito sinadya? Hindi ba ito kasi mga karbo natin, nagtataka lang ako kasi napakarami ng mga opinion lang natin to mga kababayan, I mean, marami namang senador na walang kaso at hindi convicted. Bakit ito pa, si Senator Jinggoy pa ang ginawang top 2 official ng Senado, mga kababayan? Dahil ba sa yun nga po, nagtataka ako kasi silang dalawa ang bumanat kay Morales. Ngayon mga kababayan, silang dalawa rin po ni si Chis Escudero ang pinakamataas na posisyon dyan sa Senado. Eto, wala naman tayong sinasabing di ba? Pero magtataka ka rin, di ba mga kababayan? Kaya po, ano pong ninyo? Ano pong sa palagay nyo, anong naiisip nyo about dyan? Kasi ako, mga karibin natin, parang plinano, no? Parang sinadya ito. Gusto ba nilang asarin ang taong bayan? Gusto ba nilang di ba? Ubusin ang pasensya ng taong bayan sa kanila? Nakakahiya po kayo. Kung sino patuloy yung convicted, siya patuloy ang pre-promote nyo na second top official ng Senado. Well, anyway mga kababayan, eto po, panoorin po natin yung next video mga karibin natin kung bakit hindi dapat na maging second powerful official or person in the Senate itong si Senator Jinggoy Estrada. Eto mga kababayan, panoorin po natin to. Si Senator Jinggoy ay convicted. Si Agent Morales, investigador.
gaano kalaking dagok yun, parang nakahanap siya ng katapat si Senator Estrada kay Agent Morales. At ano yung dagok yan sa kanyang political capital? Alam mo, MJ, hindi na sana dapat umabot dun eh. Pero yung pamamaraan kasi ng pagtatanong ni Senador Estrada, parang idinidiin na, oh ikaw, ang dami mong records, ito. Alam mo kahit demonyo, ulit-ulit nga ako, kahit demonyo ang background dun tao, kung sinabi niya, ang material doon, ako ho ang gumawa, ako ho ang pumirma, dokumento ko ho yan. Kaya bilib ako dun kay Morales, matapang, talagang consistent siya. At talagang sinabi in your face, ako ho hindi convicted. Yun ang masakit. If you bring yun yung sinasabi ko never bring the debate as a political strategy. So yan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Dapat hindi po convicted, no? Eto, opinion ko lang naman ito mga karibin natin at wala akong pakialam sa kanila kung sinong i-elect nila, no? Kasi sila naman ang nag-aano dyan, di ba? Wala namang kinalaman ng taong bayan, no? Diyan sa pag-elect nila kay Senator Jinggoy Estrada or pag-appoint or pag-installed, no? Kay Senator Jinggoy Estrada bilang Senate President or Timpor. Yan. Napakaano. Oh, yun na lang yung gamitin natin. Ito na lang po yung gamitin natin, no? Estrada top 2 official. Yan na lang po para mas madali. Mahirap mong bigkasin yung posisyon ngayon yan, no? Ni Senator Jinggoy. Well, anyway mga kababayan, yan po yung posisyon ni Senator Loren Legarda. Kung matatandaan natin. Ibinigay po ngayon kay Senator Jinggoy Estrada. I don't know what is the reason. Pwede palang bigyan ng pwede palang i-promote, no? Ang isang convicted senator, di ba? Kasi totoo naman, bakit hindi niya naman dininay, di ba? Kaya yan na po. Wala tayong magagawa diyan, ha? Anong masasabi kaya ng mga nito? Mga kababayan natin, no? Na kung sino patuloy yung convicted, siya patuloy ang nabibigyan ng chance to be the top 2, no? Top 2 mga karibin natin na pinakamataas at pinakamakapangyarihan yan sa Senado. Nagtataka lang tayo. Eto, ulitin ko ito mga karibin natin kasi si Senator Jinggoy at Senator Chis Escudero po ang bumira. Para mahinto itong Pedialix na ito. At ngayon, all of a sudden mga kababayan, eto po sila. Number 1 at number 2 official ng Senado. Congratulations po. It doesn't mean na there is an implication of something mga karibin natin, di ba? Ang ano lang natin is na-shock lang tayo. Nagulat lang tayo mga kababayan dahil di ba? Last week ano pa to binabanatan pa nila si Morales, pero ngayon do we have a choice? Wala. Na mag-leak ng mga confidential, di ba? Yan yung isa sa mga napag-usapan. Pati na rin yung naipunto rin ni Senador Chis Escudero, yung type ng meron bang sino ang nagdetermina na ito ang kukunin, yung sa shabu and marijuana doon sa pag-take ng drug test, no? So maraming mga na-open kanina na pwedeng gawan ng panukalang batas. Yet, ang inaasahan ng tao rito, totoo bang gumamit ng illegal na droga ang Pangulo? Pero sa tingin mo, sa mga issue na nag-arise nito, pati yung sa huli, paano kayo matutuldukan ito, ma'am? Well, kailangan mo yung folder. Kailangan mo yung deposition. Kailangan mo yung information, sino ba ang confidential, yung CI mo, person na confidential individual na kinunan mo ng sworn statement. Kung hindi yun lalabas, siguro aabot lang tayo dun sa level na yung mga panukalang batas. Maganda rin yung punto ni Senator Escudero kasi pinakita niya may 2 levels of drug testing sa bansa. Isang para sa mahirap, isang para sa mayaman. At pag mayaman ka, mapipili mo kung ano. Alam nyo yung... Hindi ko gustong questionin ang St. Luke's. Pero nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong doktor at chemist. Yung 2 minutes na check, hindi daw yun ganun kabilis. Lalo na sa issue ng cocaine.
So, it's one thing na, yun, meron siyang clearance. It's another thing really to, at that point in time, people now, at that point in time, pwedeng totoo yun, pwedeng napadali, pero people now are asking for a hair follicle test. I think the president should be able to answer that once and for all. Kasi that's the only thing people are asking eh. Kung hindi sasabihin ni Morales kung sino yung CI niya, at hindi natin makikita yung folder, thereby hindi natin makikita yung sworn affidavit ng mga CI niya. The other thing is really for the president to take that hair follicle test. Nung tinanong ang presidente ukol dito, ma'am, doon sa bago itong comment niya kay Agent Morales, tinanong siya kung yun nga, paggamit ng illegal na droga. Tinawanan niya lang ito. Na ngayon, nung tinanong naman si Morales, yun nga, resource person lang si Morales, ang sabi lang niya, iimbestigahan pa lang. Dahil yun ay parte ng operation. Hindi pa matumbok, hindi pa agad makapagsabi na gumagamit talaga. Kasi nga, Ako ang gumawa ng dokumento, ako ang pumirma. Hindi natuloy, ako ang nag-depose dun sa CI. Hindi lang natuloy dahil hindi ako pinayagan. Sinong hindi pumayag? Apparently, patay na yata yung hindi pumayag. So, tumaas sa level na ng ES, no? Nasaan yung folder? Ang taong bayan nag-iisip, paano nawala ang folder? Diba? Yun ang material dun eh. Kasi naandun yung deposition. Ngayon, may school. So yan mga kababayan, ang tanong ngayon, may mangyayari pa kaya sa investigasyon dyan sa Pedialix na yan? A-attend pa kaya si James Kumar? Gayong nakita naman po natin sa picture, no? Nandun po si Senate President, yan Senate President Escudero. Kasama niya po sa picture. At nandun rin po si top 2 official, no? Senator Jinggoy Estrada, top 2 official ng Senado ngayong panahong ito. Kasama niya rin po doon sa picture, no? Maging si Lam at si PBBM ay nandun sa mga pictures. Ang tanong ng bayan, attend pa kaya si James Kumar at magkakaroon pa kaya ng patas ay nako, umasa pa kaya tayo ngayon na may patas na investigasyon? Nun nga na hindi pa ito mga matataas na opisyal ng Senado ay wala ng patas na investigasyon. Totoo naman, nakikita naman ng taong bayan. Ngayon pa kaya mga kababayan na sila na hawak na nila ang Senado? Diba? Sila na ang pinakamataas, top 1 at top 2. Yung tumira kay Morales. Nako, congratulations po sa inyo. Well, sinasabi naman po nila, no, maging si Senator Chis Escudero, no, na walang kinalaman ang Malacanang, sa pagkakatalaga nila bilang bilang isang Senate President. At eto nga, yung pangalawa, si Senator Jinggoy Estrada, nagsabi rin, no? No outside forces involved in Senate leadership change. Nako. Sino kaya ang maniniwala dito kay Senator Jinggoy Estrada na walang kinalaman? Walang outside, ano bang ibig sabihin ng outside forces? Di ba? Ano yan? Outside, labas, di ba? Labas na kamakapangyarihan, ganun ba? Anyway, alam naman po natin kung ano ibig sabihin yan. Ang tinutukoy niya po ay ang Malacanang, mga kababayan, outside forces na, di ba? Sabi niya, involved yan, na walang nagdikta sa kanila, yan na lang. Walang nagdikta sa kanila na maging ganyan ang kanilang mga kapalaran. Nako po. Sino kayang maniniwala sa kanila mga karibin natin gayong alam naman ng taong bayan at napaka-coincidental naman po. Diba? Kung silang dalawa ang tumira at bumanat dito sa Pedialix, lalo na po kay Morales. Tapos ngayon sila na po ang pinakamakapangyarihan. Wow naman. Anyway mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon or kritisismo. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman, opinion sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video.
Kaya mga kababayan, maraming salamat po.